Panginoon, tulungan niyo akong mailigtas ang isa pa. Ang 7 salitang ito ay paulit-ulit na binigkas sa gitna ng kaguluhan at dugo sa isang madugong larangan ng digmaan. Ang mga salitang ito ay hindi mula sa isang general o sundalong may hawak na baril. Ito'y mula kay Desmond Doss, isang lalaking armado lamang ng kanyang matibay na pananampalataya at isang Biblia. Narito ang tunay at pambihirang kwento kung paano naging simbolo ng tapang at pananampalataya ang isang tao sa harap ng imposible. Lumaki si Desmond Doss sa isang simpleng pamilyang Seventh-day Adventist sa Lynchburg, Virginia noong 1919. Ang kanyang pagkabata ay puno ng aral mula sa Biblia kung saan ang 10 utos ang nagsilbing gabay ng kanilang pamilya. Sa kanilang tahanan, may isang larawang nakasabit sa dingding na naglalarawan kay Cain na pinapatay si Abel. Ang larawang ito ay tumatak kay Desmond at mula noon, ipinangako niyang hinding-hindi siya gagawa ng karahasan laban sa kapwa. Bilang isang bata, naging matibay ang kanyang paninindigan sa mga utos ng Diyos, lalo na sa huwag kang papatay. Ngunit ang kanyang pananampalataya ay hindi lamang tungkol sa pag-iwas sa karahasan. Natutunan din niyang ang tunay na lakas ay nasa paglilingkod sa iba. Isa sa kanyang paboritong talata sa Biblia ang nagsasabing, "Walang sinuman ang may higit na pag-ibig kaysa sa ibigay ang kanyang buhay para sa kanyang mga kaibigan." Ang simpleng aral na ito ang nagtanim ng buto ng tapang at pagmamahal sa kanyang puso na siyang magdadala sa kanya sa mga hamon ng buhay. Nang sumiklab ang 2 digmaang pandaigdig, tulad ng maraming kabataan, naramdaman ni Desmond ang tawag na maglingkod para sa kanyang bayan. Ngunit paano niya gagawin ito nang hindi isinasantabi ang kanyang paniniwala? Hindi nagtagal, nagpasya siyang magpalista bilang isang combat medic na ang layunin ay magligtas ng buhay sa halip na kumitil ng buhay. Ngunit mula sa simula, alam niyang magiging mahirap ang kanyang piniling landas. Sa araw ng kanyang pagsasanay sa militar, agad na naging tampulan ng panlalait si Desmond. Ang kanyang pagtangging humawak ng baril ay nagdulot ng matinding galit at pagkutya mula sa kanyang mga kasamahan. Tinawag siyang duwag, traidor at isang kahihiyan sa militar. Madalas nilang tanungin, anong magagawa ng Biblia mo sa gitna ng digmaan? Mapoprotektahan ka ba niyan mula sa bala? Ngunit hindi na tinag si Desmond. Patuloy siyang nanalangin, binabasa ang kanyang Biblia sa gabi at tahimik na tiniis ang mga insulto at pananakit. Isang gabi habang nagdarasal siya sa tabi ng kanyang kama, isang kasamahan ang naghagis ng bota sa kanyang ulo. Sa kabila nito, hindi gumanti si Desmond. Sa halip, ipinagdasal pa niya ang taong iyon. Ang kanyang pananampalataya ay hindi lamang teorya. Ito ay isang pamumuhay. Noong Abril 1945, ipinadala ang unit ni Desmond sa Okinawa, Japan upang sumali sa isa sa pinakamadugong labanan ng digmaan, ang pagsalakay sa Hacksaw Ridge. Ang lugar na ito ay isang 400 talampakang bangin na puno ng mga depensa ng mga Hapones, kabilang ang mga bunkers, machine gun nests at mga bitag. Kilala ang Hacksaw Ridge bilang meat grinder dahil sa dami ng buhay na nawala dito. Ito ay isang lugar na tila walang sinumang makaliligtas. Sa unang araw ng pagsalakay, umakyat ang unit ni Desmond sa talampas gamit ang mga lambat. Sa sandaling marating nila ang itaas, sinalubong sila ng matinding putukan mula sa mga Hapones. Ang hangin ay puno ng ingay ng mga bala at pagsabog. Ang lupa ay nabalot ng dugo at putik, at ang mga sigaw ng mga sugatang sundalo ay nagbigay ng takot at lungkot sa lahat ng naroroon. Bilang medic, sinimulan ni Desmond ang kanyang misyon.
Habang ang iba ay may hawak na baril, ang hawak niya ay isang medic bag at ang kanyang pananampalataya. Isa-isa niyang nilinis ang sugat ng mga sundalo, binigyan ng lunas ang mga nangangailangan at inakay sila patungo sa mas ligtas na lugar. Ngunit habang lumalakas ang laban, napilitan ang kanilang unit na umatras. Habang umatras ang kanyang mga kasamahan, nanatili si Desmond sa itaas ng talampas. Tila hindi niya kayang iwan ang mga sugatang sundalo. Mag-isa, sinimulan niyang sagipin ang mga naiwan. Sa gitna ng putukan at granada, gumapang siya sa putik at usok, naghahanap ng buhay. Isa-isa niyang nilapitan ang mga sugatan, hinila papunta sa gilid ng talampas at gamit ang isang lubid, ibinaba niya sila sa mas ligtas na lugar. Sa bawat oras na mailigtas niya ang isang sundalo, binibigkas niya ang dasal na, "Panginoon, tulungan niyo akong mailigtas ang isa pa." Magdamag siyang nagtrabaho, hindi alintana ang pagod, gutom at takot. Ang kanyang mga kamay ay sugat-sugat mula sa lubid. Ang kanyang katawan ay puno ng pasa, ngunit hindi siya tumigil. Kahit na ang mga Hapones ay naghanap ng mga natitirang sundalo upang patayin, tila protektado si Desmond ng isang di nakikitang kamay. Hindi siya nakita ng mga kaaway at parang ang bawat kilos niya ay ginagabayan ng Diyos. Sa pagsikat ng araw, nailigtas ni Desmond ang 75 buhay. 75 sundalo ang binigyan niya ng panibagong pagkakataon sa buhay. Lahat iyon ay nagawa niya ng walang armas, kundi may matibay na pananampalataya at tapang. Ang kabayanihan ni Desmond sa Hacksaw Ridge ay umani ng papuri mula sa kanyang mga kasamahan at maging sa buong mundo. Ang mga sundalong minsang nanlait sa kanya ay yumuko sa paghanga at pasasalamat. Sa kalaunan, sinabi ng isa sa kanila, "Akala ko'y baliw siya, pero ngayon alam kong may dala siyang isang bagay na wala kami, pananampalataya." Noong Oktubre 1945, personal na iginawad ni Pangulong Harry Truman kay Desmond ang Medal of Honor, ang pinakamataas na parangal militar sa Estados Unidos. Habang iniabot ang medalya, sinabi ni Truman, "Ikaw ay isang pambihirang tao. Mas mataas pa ito kaysa sa pagiging presidente." Si Desmond ang kauna-unahang conscientious objector na nakatanggap ng ganitong karangalan. Pagkatapos ng digmaan, tahimik na namuhay si Desmond, malayo sa liwanag ng kasikatan. Hindi niya hinangad ang atensyon o papuri. Para sa kanya, ang mga tunay na bayani ay ang mga hindi na nakabalik mula sa digmaan. Ang kanyang Biblia, ang parehong daladala niya sa Hacksaw Ridge, ay nanatiling kanyang pinakamamahal na pag-aari, isang simbolo ng pananampalataya na gumabay sa kanya sa gitna ng dilim. Si Desmond Doss ay pumanaw noong 2006 sa edad na 87. Ngunit ang kanyang kwento ay patuloy na nagbibigay inspirasyon sa buong mundo. Noong 2016, muling isinabuhay ang kanyang kabayanihan sa pelikulang Hacksaw Ridge na nagdala ng kanyang kwento sa mas malawak na madla. Ang buhay ni Desmond ay isang patunay na ang tunay na tapang ay hindi nakikita sa lakas ng armas, kundi sa paninindigan sa iyong paniniwala kahit na ang mundo ay laban sa iyo. Ang kanyang Biblia ay hindi lamang aklat. Ito ang kanyang sandata, kalasag at gabay. Sa bawat hakbang, ipinakita niya na ang pananampalataya at pagmamahal ay mas malakas pa sa anumang digmaan. Sa mga sandaling tila, imposibleng magpatuloy, tandaan ang dasal ni Desmond. "Panginoon, tulungan niyo akong mailigtas ang isa pa." Dahil minsan, ang pananampalataya ng isang tao ay sapat na upang magbago ng kasaysayan.